At ayan mga ka-crypto, simulan po natin ang video na ito sa balitang altcoins. Sabi rito, altcoin season could break out in March. New signals are emerging. Ayan, patapos na po ang February. At habang ang market recovery ay nananatiling fragile o mabuhay, may mga sinyales na hindi natin pwedeng baliwalain. Ngayon, usap-usapan po ang posibilidad ng isang altcoin season ngayong darating na buwan ng Marso or March. Habang si Bitcoin ay patuloy na kumukuha ng atensyon ng mga investors, may mga technical signals na nagsasabing baka oras na para kuminang ang ating mga paboritong altcoins. Handa na ba ang market para sa isang malaking rotation ng capital? At ayan, pag-usapan muna natin ang kasalukuyang kalagayan ng market. Ayon po sa data mula sa CryptoQuant, 5% o 5% lamang ng mga altcoins kay Binance ang kasalukuyang nagtitrade sa itaas ng kanilang 200-day simple moving average. Ibig sabihin, 75% ng mga altcoins ay nasa ilalim pa rin ng level na ito. Isang malinaw na indikasyon ng panghihina. Mukhang nakakalungkot, di ba? Pero heto po ang twist. Sa kasaysayan ng huling 2 taon, ang ratio na ito ay hindi tumagal ng higit sa 5 buwan bago muling tumalbog. At hulaan po ninyo kung nasaan tayo ngayon. Pang-5 buwan na natin simula noong magsimulang bumaba ang ratio noong October 2025. Ibig pong sabihin, statistically speaking, overdue na tayo para sa isang matinding demand boost dahil ang karamihan sa mga altcoins ay nasa attractive price levels na. Ayan, hindi lamang po yan ang tinitignan ng mga analyst. Kung susuriin po natin ang others BTC chart dito kung saan inihahambing ang market cap ng lahat ng altcoins maliban po kay Bitcoin laban mismo kay Bitcoin. May mga positibong sinyales na lumitaw nitong buwan po ng February. Ang analyst po na si Blade ay nakapansin ng potential reversal signs sa monthly time frame. Ang MACD indicator po dito, ayan po, yan ay nag-cross na po sa itaas ng signal line at bumuo na ng unang green histogram. Ayan, yan po ang green histogram at simula pa noong taong 2024. Ngayon, ang ganito pong klaseng signal ay huling nakita bago ang mga malalaking altcoin rallies noong taong 2017 at saka 2020. Ayon po sa analysis, ang structure compression na nararanasan natin ngayon ay madalas na sinusundan ng isang malakas na expansion. Sa madaling salita, baka ang biggest alt season ay kumakatok na sa pinto ngayong Marso or March. Ngunit bago po tayo mag-celebrate, kailangan din nating maging balanse. Sa kasalukuyan, ang ratio po ng trading volume ng altcoins laban kay Bitcoin ay nasa pinakamababang level nito sa loob ng isang taon. Noong taong 2025, umabot ito sa 3.5. Pero ngayon ay nasa 2.2 na lang. Ibig sabihin si Bitcoin pa rin ang bida at ang capital ay nakatutok pa rin sa kanya. At ayan, ito naman po ang aking opinion tungkol dito. Para po sa akin, ang buwan po ng Marso ay parang isang parang isang bagyong namumuo. Mararamdaman mo ang hangin bago ang ulan. Habang si Bitcoin ang humahawak ng corona ngayon, hindi pwedeng baliwalain ang 5-month cycle pattern na nagpapakita ng paparating na pagtalbog ng mga altcoins. Sa tingin ko po, ang darating na alt season ay hindi para sa lahat ng barya.
Ito ay para sa mga project na may tunay na gamit. Ang pagbaba po ng volume sa altcoins ay pwedeng maging opportunity para sa mga nakakaintindi ng market cycles. Habang ang karamihan ay nakatutok kay Bitcoin, baka ito na ang tamang oras para pag-aralan ang mga altcoins na naiwan sa ilalim. Pero tandaan po natin, ang tunay na kita ay laging nasa anticipation, hindi po sa pagsakay kung kailan mataas na ang lahat. At ayan, sabi naman sa ating sunod na balita na ito ay breaking. Morgan Stanley applies for crypto-focused National Trust Bank with OCC. Ayan ang pader sa pagitan po ng tradisyonal na banking at ng mundo ng crypto ay tuluyan ng bumabagsak. Ngayon isa pong malaking balita ang yumanig sa Wall Street. Si Morgan Stanley, isa po sa pinakamalaking financial giants sa buong mundo, ay formal nang nag-apply sa Office of the Comptroller of the Currency or OCC para magtayo ng isang crypto-focused National Trust Bank. Ang habang na ito ay hindi lang basta pag-invest. Ito po ay pagtatayo ng sariling kuta sa loob ng digital asset ecosystem. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Ayon po sa mga record ng OCC na natanggap noong nakalipas na February 18, ang bagong entity ay tatawaging Morgan Stanley Digital Trust National Association. Base po sa purchase, New York ang trust bank na ito. Ayan, ang trust bank na ito ay naglalayong magkaroon ng complete trust powers. Marahil ay nagtataka po kayo kung bakit kailangan pa nila ng bagong bangko. Ang layunin po ng Morgan Stanley ay magbigay ng regulated digital asset custody at saka fiduciary administration. Ibig pong sabihin gusto nilang sila mismo ang humawak at mag-ingat sa mga assets ng kanilang mga kliyente sa isang legal at regulated na paraan. Hindi ito magiging insured ng FDIC dahil hindi ito tatanggap ng mga deposits. Sa halip, ito ay magsisilbing isang safe-keeping vault para sa mga malalaking institution at saka high net worth individuals. Hindi lang ito basta pagtatago ng coins. Ang Morgan Stanley ay agresibong pumasok na rin sa mga crypto ETF noong nakaraang buwan para kina Bitcoin, Ethereum at saka Solana. Plano rin nilang mag-launch ng sarili po nilang crypto wallet para sa custody at saka tokenized assets. At heto pa ang mas matindi. Ngayong taon, balak na nilang buksan ang crypto trading para sa kanilang e-trade clients. Simula kina Bitcoin, Ethereum at Solana. Sa pamamagitan po ng trust charter na ito, si Morgan Stanley ay sumasali na sa listahan ng mga elite crypto firms na may bank charters gaya po ni na Ripple, Circle at saka Crypto.com na nauna nang nakakuha ng conditional approval. Samantala sina Coinbase at saka World Liberty Financial ay naghihintay pa rin ng desisyon. Sa unang 3 taon ng operasyon nito, ang trust bank ni Morgan Stanley ay tututok po sa custody ng digital assets at sa mga transaksyong may kaugnayan dito. Gaya po ng purchase, sale, transfer at staking sa isang fiduciary basis. Ibig pong sabihin sila ang magpapatakbo ng investment activity para sa kanilang mga wealth management clients. Ang linaw ng mensahe, ang mga traditional na bangko ay hindi na lang nanunood sa gilid. Sila na mismo ang gumagawa ng infrastruktura para sa digital economy. Sa ilalim po ng Morgan Stanley Capital Management, ang trust na ito ay magsisilbi sa mga individual, negosyo
at malalaking institution na gustong pumasok sa crypto nang may kasamang pangalan ng isang world-class bank. At ayan, narito na po ang aking opinion naman tungkol sa balitang ito. Ito na po ang huling hudyat na ang mass adoption ay hindi na lamang po isang teorya. Kapag ang isang institution na kasing laki ng Morgan Stanley ay nag-apply para maging isang national trust bank para sa crypto, sinasabi nila sa buong mundo na si Bitcoin, si Ethereum at ang buong digital asset space ay narito na para manatili. Marami pa ring nagdududa, pero ang mga malalaking bangko ay hindi gagastos ng bilyon o milyon para sa mga lisensya kung wala silang nakikitang malaking kita. Ang labanan ay hindi na lang sa kung tataas ba ang presyo, kundi kung sino ang may pinakaligtas at pinaka-regulated na paraan para hawakan ang yaman ng mundo. Kaya ang tanong, handa ka na bang sumubay sa pagbabagong ito? At ayan ang sabi naman sa balitang ito ay Bitcoin slides to $65,000 as AI scare trade and tech fears hit markets. Akala ng marami ay tuloy-tuloy na ang paglipad, pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon si Bitcoin po ay muling dumanas ng matinding pressure. Bumabagsak patungong $65,000 na price level. Pero ang dahilan sa likod nito ay hindi lang basta crypto-specific. Ito ay dahil sa tinatawag na AI scare trade. Habang ang takot sa artificial intelligence ay bumabalot po sa US stock market, tila nadadamay ang ating paboritong digital asset. Paano nga ba naging banta ang AI sa pag-akyat ni Bitcoin? At ayan, ano nga ba itong AI scare trade na sinasabi ng mga eksperto? Dati tinitignan po ang AI bilang isang productivity booster. Pero ngayon naging banta na ito sa mga business models. May dalawang pangunahing takot ang mga investors ngayon. Una, ang mga malalaking tech firms ay sobrang laki ng ginagastos sa AI infrastructure nang walang kasiguraduhan sa returns. At pangalawa, ang posibilidad na palitan ng AI ang mga white-collar workers na magre-resulta sa paghina ng consumer spending. Dahil dito, ang mga investors ay nagiging risk-off. At dahil si Bitcoin ay tinuturing na isang high-risk asset, siya ang unang tinatamaan kapag nagkakaroon ng kaba sa Wall Street. Sa loob lang ng 24 hours, bumagsak po si Bitcoin ng mahigit 2% mula po sa $68,000 patungong $65,000. Ngayon ay hindi lamang po ito basta teorya dahil nakikita na natin ang epekto nito sa realidad. Si Jack Dorsey, ang founder po ng Block, ay nag-announce ng malawakang layoff. Halos kalahati ng kanilang workforce o mahigit 4,000 na empleyado ang tatanggalin. Ayon po kay Dorsey, hindi dahil sa financial trouble ang desisyong ito, kundi dahil sa bilis ng pag-unlad ng kanilang internal AI tools. Ipinapakita po nito na ang AI ay isa ng structural force na bumabago sa diskarte ng mga kumpanya. Kapag nakikita ng mga investors na nagtatanggal ng tao ang mga tech giants para palitan ng AI, nagkakaroon ng kawalan ng sigurado sa long-term earnings. Dahil dito, mas pinipili po ng marami na mag-exit muna sa mga volatile assets katulad ni Bitcoin habang hindi pa malinaw ang magiging epekto ng transformation na ito. At heto po ang masakit na katotohanan. Si Bitcoin ay kasalukuyang humaharap sa kanyang pinakamahabang monthly losing streak simula po noong taong 2018.
Mula sa kanyang peak na mahigit $126,000, bumagsak na ang presyo ng halos 48% sa loob lang ng 4 na buwan. Kung magsasara po ang February sa red, ito na ang panglimang sunod na buwang pagbaba. Bukod po sa AI fears or takot po sa AI, may iba pang macro drivers na humihila kay Bitcoin pababa. Kasama na po rito ang trade tensions, tariff policies, at mga regulatory delays. Bagamat ang 2025 ay puno ng pro-crypto momentum, ang pagpasok naman ng 2026 ay nagdala ng mas maingat at cautious na tono sa market. Si Bitcoin bilang isang leading indicator ng risk appetite ay sumasalamin lang sa takot na nararamdaman ng buong mundo ngayon. At ayan, narito na po ang aking sariling opinyon naman tungkol sa balitang ito. Ang nararanasan po ni Bitcoin ngayon ay isang identity crisis na dala ng external factors. Hindi si Bitcoin ang may problema, kundi ang kawalan ng kumpiyansa ng mga investors sa kabuuang tech sector dahil sa bilis ng pagbabagong dala ng AI. Ang $65,000 na price level ay isang crucial or napakahalaga na suporta pero habang ang AI scare trade ay nasa headline pa, asahan po natin ang patuloy na volatility. Ang malagang tanong ay kung kailan mapapatunayan ni Bitcoin na siya ay isang hedge laban sa ganitong uri ng structural disruption. Yan, ang mga strong hands ay mananatiling nakahawak. Pero para po sa mga umaasa sa mabilisang rally, baka kailangan nating maghintay hanggang sa magsettle ang alikabok na dala ng AI revolution. At ayan, ang sabi naman sa balitang ito ay $2 trillion Barclays explores blockchain for stablecoin payments and tokenized deposits. Sa mundo ng traditional finance, kapag ang isang dambuhalang bangko ang gumalaw, yumayanig ang buong market. Ngayon, usap-usapan po ang UK financial giant na si Barclays. May hawak na mahigit $2 trillion na assets under management. Si Barclays ay balitang seryoso na sa pagbuo ng sarili niyang blockchain platform. Hindi lang ito basta trend. Ito po ay isang strategic na galaw para sa payments, stablecoins at tokenized deposits. Handa na nga ba ang mga tradisyonal na bangko na yakapin ang technology ni Bitcoin at ni Ethereum? Ayon po sa mga ulat, nagpadala na si Barclays ng request for information sa mga tech providers. Ibig sabihin, naghahanap na siya ng mga eksperto na tutulong sa pagbuo ng system na hahawak ng kanyang mga proseso sa payments. Ang layunin? Ang layunin po ay mapalawak ang kanyang serbisyo sa pamamagitan ng mga stablecoins at saka tokenized deposits. Kung matatandaan, si Barclays ay naunang nag-invest sa OBIX, isa pong stablecoin settlement company noong nakaraang buwan. Akala siguro ng marami ay mananatiling manunood lang ang mga higanting bangko. Pero heto si Barclays, pilit na humahabol sa mga karibal gaya po ni JP Morgan. Sinasabing pipili na si Barclays ng mga provider bago matapos po ang April. Kaya asahan po ang mas mabilis na development sa kanyang blockchain journey. Yan, hindi lang po nag-iisa si Barclays sa karerang ito. Si JP Morgan ay nauna nang naglabas ng kanyang sariling JPM coin na tumatakbo po sa Ethereum Layer 2 network na base. Ngayon naman si Barclays ay tila nais tapatan ang ganitong klaseng innovation. Kasabay nito, pati si Meta ay balitang mag-i-integrate na rin ng stablecoin payments sa ikalawang bahagi
ng taong ito. At hindi lamang po yan, pati si MoonPay at saka si PayPal ay nag-launch na ng tinatawag na PYUSDX. Ito ay isang platform kung saan ang mga teams ay pwedeng gumawa ng sarili nilang stablecoins na backup ni PayPal. Sa market cap ni PayPal, sa market cap po ng PayPal stablecoin na halos $4.2 billion, malinaw na ang liquidity ay lumilipat na sa on-chain systems. Si Barclays ay ayaw magpaiwan sa pagbabago na ito mula sa lumang banking system patungo sa digital frontier. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang galaw na ito ni Barclays? Ayon po sa kanilang Head of Digital Assets, habang nag-i-evolve ang mga wallets at saka blockchains, kailangan ng regulated institutions ng matibay na infrastructure para makasabay. Sa pamamagitan po ng pagpasok sa blockchain, mas mapapabilis ni Barclays ang settlement times at mababawasan ang technical overhead. Nakakatawang isipin na ang mga teknolohiyang dati ay minamaliit ng mga bangko ay siya na ngayong pundasyon ng kanilang hinaharap. Habang si PayPal ay patuloy na nagpapalawak at tumatanggi sa mga usap-usapan na ibebenta ang kumpanya kay Stripe, si Barclays naman ay busy sa pagbuo ng tulay para sa kanyang $2 trillion na imperyo patungo sa blockchain. At ayan, narito naman po ang aking opinyon tungkol sa balitang ito. Ayan, sa aking pananaw po sa balitang ito, ay ito na ang huling hudyat na ang blockchain ay hindi na po alternative finance, kundi mainstream finance na. Kapag ang isang institution na kasing laki po ni Barclays ang pumasok sa stablecoin, binibigyan nito ng legitimization ang buong crypto sector. Ang $2 trillion na asset base ni Barclays ay hindi po biro. Kung maliit na bahagi lang nito ang dumaan sa blockchain, ito po ay magdadala ng dambuhalang liquidity sa market. Maaring marami pa ring duda, pero ang pagpasok ng mga higanteng ito ay patunay po na ang system ay sinimulan ni Bitcoin. Sinimulan po ni Bitcoin ay ang system na gagamitin ng lahat sa hinaharap. Ang mga bangko ay hindi na po natatakot sa crypto. Sa halip, ginagawa na nila itong bahagi ng kanilang DNA. At heto na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi rito ay breaking. US PPI inflation rises to 2.9%. BTC price falls. Ayan, mainit na balita ang bumungad po sa atin ngayon. At tila hindi ito pabor sa crypto market. Kakalabas lamang ng data para sa Producer Price Index or PPI inflation sa United States. At mas mataas ito kaysa sa inaasahan ng mga eksperto. Dahil dito si Bitcoin ay mabilis na nakaramdam ng pressure at bumagsak sa ilalim ng psychological level na $66,000. Bakit nga ba nagre-react ng ganito ang market at ano ang kinalaman ng Federal Reserve sa pagbaba ng presyo? Pag-uusapan po natin ang mga numerong ito na nagpapakaba ngayon sa mga investors. Ayon po sa Bureau of Labor Statistics, umakyat sa 2.9% ang PPI inflation nitong January. Mas mataas sa 2.6% na forecast ng marami. Bagamat mas mababa ito sa 3% noong December 2025, ang core PPI naman ay pumalo sa 3.6% na malayo sa inaasahang 3%. Ito na ang pinakamataas na level mula noong July 2025.
Akala ng marami ay tuloy-tuloy na ang paglamig ng presyo ng mga bilihin. Pero ang hot data na ito ay nagpapakita na buhay pa rin ang inflation. Sa tuwing nakakakita ang market ng ganitong numero, agad na nag-iingat ang mga traders dahil alam nilang hindi po basta-basta bibitaw ang Fed sa kanilang mahigpit na polisiya. Si Bitcoin na madalas ituring na risk on asset ang unang tinatamaan sa tuwing nagkakaroon ng ganitong macroeconomic shock. Ayan, dahil po sa taas ng inflation, malabo malabo na ang inaasam nating rate cuts sa malapit na hinaharap. Sa katunayan, ayon po sa CME FedWatch data, mayroong 96% chance na panatilihan lang ng Fed ang interest rates sa darating po na March FOMC meeting. Ang target nilang 2% inflation ay tila malayo pa sa katotohanan. Yan, mas lumala pa ang balita dahil ayon po sa Polymarket, bumagsak mula 70% patungong 46% ang tsansa na magkaroon po ng rate cut sa June. Ibig sabihin ay mas matagal nating titiisin ang mataas na interest rates. Mas pinapabigat pa ito ng katotohanang ang PCE inflation na paboritong gauge ng Fed ay tumaas din ng 2.9%. Hanggat mataas po ang rates, mas mahal ang hirap ng pera at mas konting liquidity ang papasok para itulak paitaas si Bitcoin. Ito po ang mas mahalagang anggulo. Yan ang transition po ng liderato sa Federal Reserve. Ang term ni Jerome Powell ay magtatapos na sa May. At si Donald Trump ay nag-nominate na po kay Kevin Warsh bilang susunod na Fed chairman. Inaasahan po ni Trump na bababaan agad ng bagong chair ang rates pagkapasok nito. Ayan. Ngunit sa tindi po ng inflation data na lumalabas ngayon, maging ang bagong liderato ay baka mahirapang mag-cut ng rates agad. Sa ngayon, ang July ang nakikitang posibleng unang buwan para sa rate cut. Pero may 62% chance lang ito at pwede pang bumaba kung hindi po magbabago ang takbo ng inflation. Si Bitcoin ay naiipit po sa gitna ng politika at ekonomiya. Naghihintay ng malinaw na direksyon mula sa Washington. At ayan, narito na po ang aking opinyon naman tungkol sa balitang ito. Ang aking pananaw sa kaganapang ito ay isang classic case ng short-term pain for long-term clarity. Bagamat masakit makitang bumagsak si Bitcoin sa $66,000, ang reaksyong ito ay patunay lamang kung gaano na ka-interconnected ang crypto sa global macro economy. Sa tingin ko, ang $66,000 support ay magiging matinding labanan sa mga susunod na araw. Huwag nating kalimutan na ang inflation ay isang double-edged sword. Sa katagalan, ang pagkawala ng tiwala sa fiat currency dahil sa inflation ang siyang nagpapalakas sa narrative ni Bitcoin bilang digital gold. Maaring madelay po ang ating moonshot dahil sa Fed. Pero ang fundamentals ni Bitcoin ay hindi nagbabago dahil lang sa isang PPI report. Ang tanong ngayon, may lakas ba ang market na saluhin ang dip na ito? O kailangan nating maghanda para sa mas mababang entry points? At ayan, dito na po nagtatapos ang ating balitang ito. Kaya marami pong salamat sa inyong panonood.